Sabi na sa'yo, Edang, kakaiba talaga yang si Burnok. Nakikinikinita ko na tayo na ang magiging pinakamayaman dito sa baryo natin. Huwag ka nga munang mangarap ng gising, Tasyo. Abay, bakit naman hindi asawa ko? Sa dalang swerte sa sabong niyang si Burnok ay siguradong yayaman talaga tayo. Magpakita kayong mga animal kayo. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa pamilya ko. Magbabayad kayo. Ito na ang katapusan mong halimaw ka. Kitagal kong hinintay ang sandaling ito. Sa wakas dumating ng araw ng aking paghihigante. Patawarin mo ako, asawa ko, mga anak ko. Hindi ko sinasadya. Kung may babalik ko lamang sana ang lahat. Ano nga bang nagagawa ng labis na pera sa isang tao? Maaari nga kayang magdulot ito ng kaginhawahan o matinding lagim. Magandang araw mga kaibigan. Pakinggan natin ang makulay na kwento ni Tasyo. Isang sabongerong binayayaan ng engkantadong manok panabong ng isang mahiwagang engkanto. Ay nako, ano ba namang buhay ito? Pag minamalas ka nga naman talaga, oo. Oy, paring Tasyo, anong problema? Natalo ka lang sa tupada kanina eh, nagsasalita ka ng mag-isa. Delubyo pre. Ha? Anong delubyo? Anong bang pinagsasasabi mo dyan? Dahil delubyo talaga paring Tonyo. Delubyo yung tsakang aabutin ko sa bunganga ng maring Edang mo. Mamaya pag uwi ko ng bahay na ito. Oh, bakit naman? Dahil yung pambayad ng kuryente namin sana pre, naipusto ko pang lahat kanina sa sabong. Ayun, ubos lahat. Walang natira. Ay, malala na nga yan paring Tasyo. Tiyak na hindi lang dilubyo ang mangyayari sa inyo ng asawa mo mamaya. Tsak na may kasama pang gera yan. O paano? Good luck na lang sa iyo mamaya pre ha. Nabay makaligtas ka sa dilubyo. Pangasar pa ni Tonyo sa kaibigang si Tasyo habang tinatapik-tapik ang balikat at tatawa-tawa dahil paniguradong iyon talaga ang mangyayari sa mag-asawa pag uwi ni Tasyo mamaya. Ba't loko-lokong yun na nang aasar pa? Kakamot-kamot sa ulo na lamang at laglag ang balikat ng sabongerong si Tasyo habang binabaybayan pa uwi ng kanilang tahanan. Mahal, asawa ko. Andito na ako. Pero mga lumilipad na kaldero at mga pinggan ang sumalubong kay Tasyo sa pintuan pa lamang ng kanilang bahay. Yan ang bagay sa iyong lalaki ka. Hindi ka na talaga tumino. Aray ko naman Edang. Ano ba yung nangyayari sa iyong babae ka? Nakakasakit ka na. At nagtatanong ka pa talagang damuho ka. Magtatanong ba ako kung alam ko? Aray ko naman. Tama na asawa ko, ano ka ba? Saka buhayin mo nga yung ilaw. Madilim na nga hindi pa binubuksan. Ano ka ba nagmumungha? Paano ko bubuksan ang ilaw? Ay naputulan nga tayo ng kuryente kanina. Ganun ba? Naku, lagot. Ngayon Tasyo, umamin ka. Saan mo na naman dinala ang pera? Saan magaling na lalaki? Sa sabong na naman ba? Oo, hindi asawa ko. Leche talaga yung mga manok na yan. Ubus na talaga ang pasensya ko sa inyo, Tasyo. Makikita ng mga manok mong yan. Ay, at anong balak mong gawin sa mga manok ko, Edang? Wala kang pakialam at huwag mo akong susundan. Sabay bunot ng babae ng itak na nakasuksok sa dingding ng kanilang kubo at galit na tinungo ang kanilang likod bahay. Natunugan naman kaagad ni Tasyo ang balak na gawin ng asawa. Hoy Edang! Huwag ang mga manok ko! Butik! Hoy, pakiusap naman asawa ko! Mahal ang bili ko sa mga yan! Halos magkandadapa-dapa na si Tasyo sa pagsunod sa galit na asawa at kulang na lamang ay maglambitin sa palda nito. Ngunit natameme siya ng tutukan ng itak ng asawa. Mamili ka, Tasyo. Ang mga manok mo ang gigilitan ko ng leeg o yung ulo mo ang tatagpasin ko.
Ang mga manok syempre. Ito namang asawa ko hindi na mabiro. Wala nang nagawa pa si Tasyo kundi panoorin na lamang ang mga manok niyang pumuputak at nagkikikislig habang isa-isang ginigilitan ng leeg ng tigre niyang asawa. Kulang na lang din ay umatungal na si Tasyo ng malakas na iyak sa labis na panghihinayang. Kain ng kain mga anak, magpakabusog kayo dahil marami pa sa kawali. Opo Nay, Tay, ganito po sana palagi ang ulam natin no? Ang sarap di ba Ayel? Oo nga kuya. Tay, paabot po ng fried chicken. Napahikbi na lamang si Tasyo habang iniaabot ang pinggan ng pritong manok sa anak na si Ayel. Ngani-ngani rin siyang umatungal ng malakas na iyak nang makita ang malalaking peraso ng kanyang mga panabong. Hindi tuloy maiwasan ni Tasyo ang panggigilid ng luha. O Tasyo, ano pang hinihintay mo, Pasko o bagong taon? Abakain na, huwag mong paghintayin ang grasya. Bulyaw muli sa kanya ng asawa na nandidilat pa ang mga mata. Heto na nga, kakain na asawa ko. Nanginginig na nga ang mga daliri niyang kinuha ang isang piraso ng hita ng manok at pikit matang kinagat ito. Ngingisi-ngisi naman ng malaki ang tigre niyang asawa. O hindi ba masarap asawa ko? Pangasar pa ng asawa kay Tasyo. Napilitan namang tumango ang lalaki at pilit na inubos ang hita ng manok. Kinagabihan dahil sa inis sa asawa ay doon balak magpalipas ng magdamag ni Tasyo sa kanilang dampa sa bundok kung saan marami siyang mga tanim na kung ano-anong mga halaman at gulay. Sobrang nagtampo rin siya sa asawa sa ginawang pagkatay ng kanyang mga sasabungin. May baon na rin siyang isang ipit ng lambanog. Kahit papaano'y malilimutan saglit ang nakakaawang sinapit ng mga mahal niyang alaga, nakakapikon lamang dahil nakikisabay yata ang panahon sa kanyang paghihinagpis dahil waring nagkaroon ng bagyo sa labas ng dampa dahil malakas ang hangin at ulan. Malapit na niyang maubos ang laman ng bote ng lambanog nang may marinig siyang humihingi ng tulong sa labas. Pakiwari niya'y boses iyon ng batang lalaki. Tulong, pakiusap, tulungan niyo po kami. Paulit-ulit na pagmamakaawa ng boses kaya napilitan na si Tasyo na buksan ng pinto. Isang ang batang lalaki ang bumulaga sa labas ng pintuan ng dampa na basang-basa sa ulan at maraming sugat sa katawan. Pakiusap, tulungan mo kami. Tulungan mo kami ng alaga ko. Sino ka bang bata at anong ginagawa mo rito sa bundok? Saka ka na magtanong pwede. Unahin muna nating iligtas ang alaga ko. Walang paalam na hinila na siya ng paslit tungo sa mas magubat na parte ng kabundukang iyon at sa gilid ng isang malaking puno sa malaking siwang ng mga naglalakihang ugat. Doon siya iginiya ng bata. Doon rin niya nakita ang isang nakatimbuwang na lalaki, duguan ang katawan at maraming malalalim na sugat. Buhay ang lalaki dangan nga lamang at nawalan ng malay. Agad namang binuwat ni Tasyo ang lalaki at ginamot sa kanyang dampa. Ano bang nangyari dito sa kasama mo, bata? Isko ang pangalan ko. Isko, ano nga nangyari dito sa kaibigan mo? Bakit sugatan? Hindi ko siya kaibigan, alaga ko siya. Ay nako, kung makapagsalita ka naman Isko ay parang hayop lamang itong kasama mo. Hoy, tao kaya to't hindi hayop. Nagpapatawa ka bang bata ka? Mukha ba ako nagpapatawa? Alaga ko nga yan, kulit. Siya alaga na kung alaga. At saka hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo ng po at opo? Katanda kong tao kung kausapin mo ako parang magkaedad lang tayong dalawa. Bakit? Ilang taon ka na ba? 45 anyos na. Sus, 45 ka lang pala eh. Bakit naman kita igagalang di hamak na mas matanda pa ako sa'yo? Komedyante ka palang bata ka. Sa liit mong yan ang lagay, mas matanda ka pa sa akin. Imposible yun, bata. Mukha ba akong nagpapatawa, Tasyo? Natigil naman ang malutong na pagtawa ni Tasyo nang makita na seryoso ang mukha ng batang kaharap. Nagtataka siya kung paano nalaman ng bata ang kanyang pangalan. Makinig ka, Tasyo. Matagal na kitang sinusubaybayan at ikaw ang napili kong pansamantalang mag-aruga ng alaga ko. Pakiusap, ingatan mo siya't alagaan dahil may hatid siyang swerte sa'yo.
Ngunit huwag kang aabuso at magbabago dahil ang swerte mong tinatamasa ay maaaring maghatid din sa iyo ng lagim. Nananakot ka ba, Isko? Ano bang pinagsasasabi mo diyang bata ka? Mabuti pa siguro ihubarin mo na yung basa mong damit at baka mapulmonya ka pa. Ngunit hindi na natuloy ang sasabihin ni Tasyo nang sukat sa pagtunghay niya sa bata ay wala na yun sa kinapupwestuhan niya. Ganoon din ang sugat ng lalaki na kanina lamang ay nakahiga sa papag. Sa halip ay nandoon ang isang puting-puting tandang na manok. Matikas ang pangangatawan at mukhang matapang. Sa madaling salita, ang mga ganoon tindigan ng manok ay yung mga klaseng ipinanglalaban sa derby. Wow, hanip ang ganda ng tindigan ng manok na ito ah. Pero saan to galing? Isko, nasaan ang bata ka? Huwag ka namang manakot, uy. Pero kahit anong pagtawag ni Tasyo ay hindi na niya makita ang bata. Naglaho iyon na parang bula kasama ang sugat ang lalaki. Inikot din niya ang kubo pero hindi na niya masumpungan ng dalawa. Binatukan niya ang sarili dahil baka nananaginip lamang siya o baka naghahalusinasyon. Dahil sa tama ng lambanog, pero hindi pa naman siya lasing. Binalikan na lamang niya sa kubo ang manok at parang baliw itong kinakausap. Naiengkanto ba ako? Sagot! Tumilawak naman ng malakas ang manok na labis niyang ikinagulat. Tila tao din yun kung tumitig sa kanya na naging dahilan para tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Dagdag pang umihip rin ang malamig na simoy ng hangin na may kasamang halimuyak ng mabangong bulaklak. Nanang ko po, sumagot nga. Parang napapasong nabitiwan tuloy ni Tasyo ang manok at saka mabilis na nagtatakbo pa uwi ng kanilang bahay sa ibaba ng bundok. Paano pinangunahan siya ng takot? Malakas rin ang pakiramdam niya na may hiwagang nangyayari sa kanya ng sandaling yon. Pero anong laking takot pa rin niya habang tumatakbo dahil sa bawat ginagawa niyang paglingon ay nakikita pa rin niya ang puting manok na nagtatatakbo pa rin na nakasunod sa kanya. Edang, asawa ko, buksan mo ang pinto, madali ka. Oh, anong nangyayari sa iyo, Tasyo? Parang hinahabol ka ng maligno. Maligno nga yata, asawa ko. Manok. Manok ang humahabol sa akin, Edang. Manok? Manok lang. Oo, manok. Malignong manok. Nagpapatawa ka ba, Tasyo? Yan ang napapala mo sa pagsasabong mo. Hinahabol ka na ng manok. Tama na munang sermon, asawa ko. Papasukin mo muna ako, pwede? Pinapasok naman si Tasyo ng asawa at dumiretso ang lalaki sa kusina para uminom ng tubig. Kulang na lamang din ay maubos niya ang laman ng pitsyel sa matinding pagkauhaw. Mautal-utal ring ikinuwento ni Tasyo sa asawang naganap sa kanya sa bundok. Baka binabangungot ka lang, Tasyo, dahil hindi mo matanggap na kinatay ko yung mga sasabungin mo. Kaya ayan, hanggang sa pagtulog mo'y laman ng bangungot mo ang mga namayapa mong manok. O di kay lasing ka na naman. Sa mabilis na sandali ay nakalapit din kaagad kay Tasyo ang asawa at agad siyang inamoy. Ayan at amoy na amoy ang ebidensya. Lasing ka na naman nga, Tasyo. Kaya kung ano-ano ang nakikita mo. Sabongero ka na nga, lasinggero ka pa. Nakakainis ka talagang lalaki ka. Hindi nga sinabi ako lasing, Edang. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. At saka nagdadabog na tinungo ng lalaki ang kwarto. Pero bago matulog ay sinipat pa nitong muli ang nakabukas nilang bintana. Ganon na lamang ang gulat ng walang pakundangan dumapo. Sa kanilang pasimano ang puting manok na galing sa labas. Pagkatapos ito milawak muli ito ng malakas. Kulang na lamang talaga'y atakihin na sa puso si Tasyo sa labis na gulat at takot. Nanong ko po, maligno. Edang asawa ko. Andito yung manok, madali ka. Pahangos namang tinungo ng asawa ni Tasyo ang kanilang kwarto na may dala agad na itak. Itak na ginamit din ito kanina sa pagtagpas sa mga ulo ng sasabunging manok ng asawa. Oh, nasan? Nasan na yung manok na sinasabi mo, Tasyo? At nang maihabol ko na sa kawali. Ayan hindi mo ba nakikita? Nandiyan nakadapo sa ibabaw ng pasimano ng bintana natin. Ay, kalokohan. Wala naman na. Anong wala? Ayan ayan siya, titig na titig pa nga sa akin at putak ng putak eh. Nang aasar ka ba, Tasyo? Ha? Hindi asawa ko.
Kumaganti ka na lang yata sa akin eh. Dahil ako lang naman na mahilig pumutak sa bahay na to. Ito ang bagay sa iyong damuho ka. Isang malakas tuloy na pingot ang ibinigay ni Edang kay Tasyo at pinong mga kurot. Aray ko naman asawa ko. Sumusobra ka na talaga ng pananakit sa akin ah. Nagsasabi naman ako ng totoo. Andyan talaga ang manok sa pasimano. Manahimik ka na nga. Wala. Matulog ka na nga lang Tasyo para may masmasan niyang utak mo. Bulyaw muli sa kanya ng asawa bagamat isinarado naman nito ang bintana kaya nakahinga na ng maluwag si Tasyo. Kinabukasan iputok na ang araw ng magising ang lalaki at agad na binuksan ng bintana. Naulinigan din niya na may kausap ang asawa sa kanilang likod bahay. Ang ganda-ganda mo naman, ang linis ng balahibo mo puting-puti. Ikaw siguro yung manok na tinutukoy ng kumag na asawa ko kagabi. Napatanga naman si Tasyo dahil sa naulinigang sinabi ng asawa kaya mabilis siyang lumabas ng bahay at pinuntahan agad ang likod bahay. Kulang na lamang din ay malaglag ang panga ni Tasyo sa nakita niyang eksena. Ang asawa niyang si Edang habang hinihimas ang balahibo ng puting manok na nagdulot ng takot at hiwaga sa kanya kagabi. Uy Edang, anong ginagawa mo? Bakit hawak mo yung manok na yan? Gising ka na pala Tasyo. Huwag kang mag-alala asawa ko dahil hindi ko naman gigilitan ng leeg itong bago mong panabong. Napakaganda naman ng manok na ito para maging ulam lang. Sa sinabi ng asawa doon mas lalong bumagsak ang panga ni Tasyo at ano kayang magandang hangin ang nasinghot ng kanyang tigiring asawa at bigla na lamang bumait sa manok. Ang kaso, doon sa manok na kinatatakutan niya. Anong nakain mo asawa ko at bigla ka yatang bumait sa manok? Ang ibig kong sabihin ay bitiwan mo yung manok na yan dahil may sa maligno yan. Ito, maligno. Kaganda naman ng manok na ito para maging maligno. Ano ba talaga nangyayari sa iyo Tasyo? At ikaw itong dakilang sabungero na umaayaw sa manok. Di ba burnok? At napangalanan na nga kaagad ng asawa ni Tasyo ang malaing kantong manok na yon. Kaya mas lalong namangha itong si Tasyo. Sa buong pagsasama nilang dalawang mag-asawa ay noon lamang talaga naging mabait ang asawa niyang si Edang sa isang manok. Ay basta ayaw ko sa manok na yan, ilayo mo yan sa akin. Baka gusto mong ako pa tumagpas ng leg niyan eh. Subok-subukan mo lang na gawing tinola itong manok na ito Tasyo at maghahalo talaga ang balat sa tinalupan. Banta pa ng asawa kay Tasyo kaya napakamot na lamang sa sariling tuktok ang lalaki. Nasundan din niya ng tingin ng asawa na daladala ang manok papasok ng kanilang bahay at kinausap na animoy bata. Lumipas ang maraming mga araw na matindi talaga ang obsesyon ng asawa ni Tasyo sa manok at pati sa pagtulog ay kasibing pa nila ito. Nagdududa na tuloy si Tasyo na baka may dalang hipnotismo ang manok na yon sa kanyang asawa. Hindi rin tuloy siya makadiskarte ng panlalambing sa kanyang misis. Kaya ang takot na nararamdaman niya sa manok ay napalitan ng inis. Hindi naman niya maidispatcha ang manok dahil sa paniguradong yari siya sa kanyang asawa. Uy paring Tasyo, magandang umaga. Walang maganda sa umaga paring Tonyo. Kaya aga-aga yata kay init ng ulo mo paring Tasyo. Alam ko na, hindi ka siguro pinaisa ng misis mo kagabi no? Ba't mo alam? Sinasabi ko na nga ba, mabuti pa pare sumama ka na lamang sa akin sa sabungan para mawala yung inis mo. Ano tara? Paano pa ako magsasabong? Sinintensyahan na lahat ni Maring Edang mo lahat ng mga sasabungin ko eh. Anong lahat ano yan? Ayan may natira pang isa. Aba, ayos ng tindigan ng manok mo ito pre ah. Astig ang pormahan at puting-puti pa ang palong. Kakaiba itong isang to pre. Makisig ang tignan ng manok na yan pre. Pero paniguradong tsugi agad yan pag sinalang sa laban dahil walang training yan. Kulang pa sa bitamina. Bigla lang yan iniwan sa akin ng isang batang... Ay, wag na nga natin pag-usapan kung bakit napunta sa akin yung manok na yan. Kapag naaalala ko kasi tumitindigan lahat ng balahibo ko sa katawan eh. Pero maniwala ka paring Tasyo, iba talaga ang tingin ko sa manok mong ito eh. At tignan mo, kakaibang makatitig oh, matapang. Pupusta ako sa manok mo na ito pre. Ano, halika na. Ay naku, ang kulit mo naman, pero sige na nga. Wala lang sisihan pag naubos yung kwarta mo sa pagpusta ha. Ayun oh, ayos tara na. Psst, bunganga mo naman pre, huwag mo masyadong lakasan at baka marinig ka ni Maring Edang mo. Paniguradong mata ko lang doon ang walang latay pag nalaman niyang magsasabong na naman ako.
At ito pang paborito niyang manok ang isasali ko sa tupada. Paniguradong baka hindi tayo makarating ng buhay sa sabungan yan. Natakpan naman ni Tonyo ang bibig dahil sa sinabi ni Tasyo. Mabilisan namang iginayak ng lalaki si Burnok at patalilis na tumakas patungo sa may sabungan. Ayos paring Tasyo, sabi ko na sa iyo at matapang ang manok mo eh. Nakita mo ito pre. Alam mo ba na sa tagal nating nagsasabong ay ngayon lang talaga ako nanalo ng ganito kalaking kwarta. Nakita mo na rin ba kanina kung paano pumalo yung manok mo? Grabe pre, palong-palo. Napakagaling, ni hindi makabuelo yung kalaban. Uy pare, ano bang nangyayari sa'yo? Ba't hindi ka man lamang umiimik dyan? Di ba dapat ay masaya ka dahil nanalo tayo? Eh bakit nakasambakol yung pagmumukha mo? Hoy Tasyo, kinakausap kita, ano ba? Ano ka mo paring Tonyo? Ay nako, kako ay magkano ang panalo mo? Paniguradong mas malaki ang napanalunan mo kaysa sa akin dahil manok mo yan. Yun nga ang masaklap pre. Oh, bakit bigla akong umuha dyan? Dapat nga abot tenga yung ngiti mo dahil sa wakas ay hindi tayo inalat. Bakit naman akong ngingiti pre? Ikaw lang naman ang binuenas. Ha? Ano bang ibig mong sabihin paring Tasyo? Dahil sa kalaban ako pamusta kanina pre, hindi sa manok ko. Ay, ungas ka. At yun nga ang masaklap na pangyayari pre. Kaya ngayon butas na rin itong bulsa ko. Paniguradong yaring-yari na naman ako nito kay Maring Edang mo. Natatawa namang inakbayan si Tasyo ni paring Tonyo niya. Huwag ka na nga umatungal dyan ng iyak pre. At ang sagawa kahit nasarap mong tuktukan eh. Di bale, marami naman akong napanalunan. Hahatian na lang kita. Talaga? Gagawin mo yun para sa akin? Oo naman, hindi naman ako mananalo kung hindi dahil dyan sa manok mong yan, diba? At saka alam ko naman na dragon yung asawa mo eh. Salamat talaga pre, hulog ka talaga ng langit. Sus, ng bola ka pa. Paano pre, sa susunod na tupada ulit ha? I-kondisyon mo ng maayos yang si Burnok para sa susunod na laban eh, tiba-tiba ulit tayo. Pareglado yun paring Tonyo. Abot tenga nga ang isin ni Tasyo dahil hinatian na nga siya ni Tonyo ng panalo. Sisipol-sipol din ang lalaki sa daanan habang pauwi ng kanilang bahay. Mahal, asawa ko, andito na ako. Ngunit matalim na itak ang sumalubong kay Tasyo pagkabukas niya ng pintuan. At talaga nagsabong ka na namang damuho ka. Wala ka talagang kadalaan. At yang si Burnok pa talagang inilaban mo. Bahagang buntot na nagtatakbo naman agad si Tasyo, paikot-ikot sa lamesa habang hinahabol ng itak ng asawa. Teka lang naman muna asawa ko, matalas yung itak mo. Gusto mo na ba akong matodas? Talagang totodasin kitang damuho ka dahil wala ka nang ginawa kundi maglustay ng pera. Ano bang naglustay ang sinasabi mo dyan asawa ko? Ito nga ang dami kong ang panalo eh. Bagya namang natigilan si Edang na makita ang lilibuhing pera na inihagis ni Tasyo sa ibabaw ng lamesa. Parang biglaan ring binuhusan ng yelo ang nag-aapoy nitong galit. Ay, sinasabi na nga ba't pera lamang ang katapat ng asawa kong ito eh. Anong sabi mo Tasyo? Ay wala asawa ko, ang sabi ko, sa susunod na tupada ay higit pa dyan ang isusulit ko sa'yo. Siguraduhin mo lang Tasyo, kung ganito ba naman ang ganito di wala tayong problema. Ano nga palang gusto mong ulam mahal ko't lulutuin ko para sa'yo? Bigla rin yatang nahipan ng magandang hangin ng kanyang asawa at tumigil sa pagwawala at sa halip ay naging malambing na. Juan, tahong sana ang gusto ko mahal. Tahong? Oo pero yung sa asawa ko yung hindi luto. Sabay kindat pa ni Tasyo sa tigring asawa. Milagro talagang tuluyang naglaho ang matinding galit ng babae at tuluyan itong bumait sa kanya. Sinasabi na nga ba niyang pera lamang ang sagot sa pagiging dragon ng kabiyak? Dahil naman sa pagkapanalo ng manok na si Burnok sa sabong, ay biglaan ring nawala ang inis ni Tasyo sa hayop. Sa halip, simula nang manalo ito inilagaan na nila yun ng wasto at pinatuka ng masarap. Palagi rin niya itong kinakausap para talagang may sariling pag-iisip ang manok dahil pumuputak iyon o di kaya naman ay tumitilahok sa tuwing kanyang tinatanong. Lamang at kakaiba ang manok na yon. Dahil hindi yun tumutuka ng tipikal na pagkain ng manok. Sa halip ang paborito nitong kainin ay hilaw na karne ng hayop, daga o kaya naman ay palaka na matyaga pa niyang inuhuli sa kalapit nilang palayan. Hindi naman siya binibigo ni Burnok dahil hindi sila umuuwing luhaan dahil palagi silang nananalo sa tupada.
At tuwing nananalo ang manok ay binubusog niya ito ng paborito nitong hayop. Unti-unti namang umaalwan ang buhay ng pamilya ni Tasyo at nabawasan ang pagbabangayan ng mag-asawa. Pero ika nga, may tao talagang walang kasiyahan. Dahil ninais pa ni Tasyo na masigit pang pera ang ipapasok sa kanila ng kanilang manok. Lalo pat napansin niya na sa tuwing pinapakain niya ng hilaw na karne ang hayop na si Bornok ay lalo yung lumalakas at nagiging mabagsik. Ano kaya't pakainin natin si Bornok ng pusa o kuneho, Edang, para lalo siyang tumapang? Epektibo kaya yun, Tasyo? Mas lalo nga kayang tatapang yan si Bornok. Malamang, paano nating malalaman kung hindi natin susubukan? Ganon na nga ang ginawa ni Tasyo. Pinakain niya si Bornok ng hilaw na karne ng kuneho at gaya ng inaasahan niya ay mas lalo ngang naging mabagsik ang manok. Kaya lamang inahaluan ng kulay abo ang puti nitong balahibo. Bagamat nagtaka ay hindi naman gaanong pinagduunan iyon ng pansin ni Tasyo, lalo pat masigit ngang pera ang ipinasok nito sa kanya. Sabi na sa iyo, Edang, kakaiba talaga yung manok na si Bornok. Nakikinikinita ko na tayo ang magiging pinakamayaman dito sa baryo natin. Huwag ka nga munang mangarap ng gising, Tasyo. Abi, bakit naman hindi asawa ko? Sa dalang swerte sa sabong niyang si Bornok ay siguradong yayaman talaga tayo. Ano kaya kung ano, Tasyo? Kung pakainin natin niyang si Bornok ng karne ng kambing. Ha? Baka nakakalimutan mo, Tasyo, mahal ang kambing. Mahal na kung mahal, Edang. Pero kung dobling panalo naman ang ihahatid ni Bornok sa atin, pabalik, pag nakatikim siya ng karne ng kambing o di, bawing-bawi na tayo nun. Dagli namang nag-isip ang babae at sa huli ay sumang-ayon din sa ninanais ng kanyang asawa. Kaya gaya ng napag-usapan, kinabukasan nga'y bumili ng kambing si Tasyo sa kumpare niyang si Tonyo. Aba, umaasenso ka na talaga, paring Tasyo. Pakambing-kambing ka na lamang ng tsibog ngayon. Hindi pamilya kong chichibog niyan, Tonyo. O sino? Basta huwag ka nalang magtanong. Wala kang pakialam. Ano, pagbibilang mo ba ako o hindi? Kakamot-kamot na lamang sa ulo si Tonyo dahil sa kakaibang tono ng pananalita ng kumpareng si Tasyo. Dahil may pagkaasbag ang tono ng pakikipag-usap nito sa kanya. Hindi naman dating ganun ang ugali ng lalaki. Iba na talaga pag umaasenso na sa buhay. Isa pa hindi rin siya isinasama nito kung saang lugar lalaban sa tupada. Para bang iniiwasan na siya nito, di tulad noon na palagi silang sanggandikit sa pagsasabong. Bagamat hindi naman nalingid sa kanyang kaalaman ng balita na palaging araw nananalo sa laban ng alaga nitong manok, bagay na labis niyang kinaiinggitan at kinaiinis sa kumpare dahil nagkapera lamang ang lalaki ay naging madamot na at naging makasarili. Kumbagay sinasarili nito ang swerte. May araw ka rin sa akin. Pabulong pang banta ni Tonyo habang habol tanaw si Tasyo habang hilay-hilang nabili nitong kambing sa kanya. Samantala gaya ng plano ni Tasyo, kinagabihan ay agaran na nga niyang kinatay ang kambing at ipinatuka na sa alagang manok. Waring sarap naman sa paglamon ang manok na kulang na lamang ay mabiluukan sa sunod-sunod na pagtuka. Napakatalas din ang kuko ng nasabing hayop dahil nagagawa nitong gutay-gutay ng piraso ng hilaw na karne. Kinabukasan ng magising naman ng mag-asawi, nagulat sila sa bagong itsura ni Bornok dahil mas nadagdagan pa ang bilang ng mga itim nitong balahibo at mas bumalasik pa ang mata. Para na nga yung umaapoy sa kulay pula kung titignan. Mas humaba rin ang kuko ng manok at mas lumaki ng bahagya. May samanigno nga yata yung manok na ito, Tasyo. Habang tumatagal na pinapakain mo siya ng hilaw na karne ng malalaking hayop, ay parang lalo na rin siyang lumalaki at bumabagsik. Parang kinakabahan na ako Habang tumatagal ay naiiba ng pakiramdam ko sa manok na yan. Sus, pakiramdam mo lang yan, Edang. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Mamaya niyan malasin tayo sa sabong. Malaki ang derby pa naman ang lalabanan ni Bornok mamaya sa bayan. Tama, dahil habang tumatagal ay palaki nga ng palaki ang arinang nilalabanan ni Bornok at palaki rin ng palaki ang perang ipinupusta ni Tasyo na kalimitan ay bumabalik sa kanya ng doble o triple. Natatakot na kasi ako, Tasyo. Hindi ka ba nakakahalata na sobra-sobra ang perang ipinapasok sa atin ng manok na yan?
na aminin natin na galing talaga sa masama dahil bali-baliktarin man natin ay sugal pa rin naman ng sabong. Baka ano Edang? Baka may kapalit ng perang pumapasok sa atin, Tasyo. Hindi yon, tigilan mo nga yung pagiging paranoid mo, Edang. Sa bagal lamang yan sa pagyaman natin. O ito ang pera, mamili ka ng mga gusto mo. Kumain na rin kayo sa labas ng masasarap ng mga bata. Samantalahin niyo ang pagkakataon habang hindi pa natatalo yung si Burnok sa laban. Pero Tasyo. Ay, wala ng pero Edang. Basta gawin niyo na lamang ang bilin ko sa inyo ng mga bata. Lahat ng gusto niyo bilhin niyo. Magpakasaya kayo. Dahil minsan lang dumating ito. Napabuntong hininga na lamang si Edang sa sinabi ng asawa dahil pansin rin ito na habang tumatagal ay naiiba na ang ugali at pananaw ni Tasyo. Ganun at ganun na lamang ang pangyayari na kalaunan ay nagpaangat na ng tuluyan sa buhay ng dati maralitang mag-anak. Ang dati nilang kubo'y napalitan na ng mansyon at meron na rin silang mga sasakyan. Pero kasabay rin ng pagyaman ni Tasyo ay mas nalululong pa ito sa maraming bisyo at sugal. Natutong mambabae at higit sa lahat ay naging masama ang budhi. Wala rin itong kakontentuhan sa buhay. Ano kaya kung karne naman ng baka o kaya kalabaw ang ipakain natin niyang kay Burnok? Paniguradong limpak-limpak na salapi ang may uuwi niyan dito sa pamamahay natin. Ano sa palagay mo, Edang? Tamang-tama. Dahil bala kong isali ang si Burnok sa pangmalakihang derby sa lungsod. Hindi ka ba natatakot, Tasyo? Tama na. Sobra na yung kalayawan mo. Mangilabot ka naman sa pwedeng mangyari. Napakanegang mo talagang babae ka. Hoy, huwag mo nga akong pinipigilan sa lahat ng gagawin ko. Asawa lang kita kaya kayang-kaya kitang palitan kahit 10 pa. Yan na bang naidulot sa'yo ng pera ha, Tasyo? Ang maging masamang tao at maging babaero. Tumigil ka na sa kakasatsat mong babae ka, kundi ay sasamain ka talaga sa akin. Akmaring pagbubuhatan ng kamay ni Tasyo ang asawa, ngunit galit na humarang ang kanyang mga anak. Tama na po, Itay. Huwag niyo pong sasaktan si nanay. Umalis ka diyang bata ka, kung hindi isasamain ka sa akin, Natoy. Hindi na ikaw ang tatay namin. Ibang-iba ka na. Sana hindi na lang tayo nagkaroon ng maraming pera. Mas masaya pa noong mahirap lang tayo dahil mas masaya po tayo. Hindi niyo po kami sinasaktan tulad ngayon. Ba't mga siraulong mga bata kayo? Hoy, mga anak ko lamang kayo. At wala kayong karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Walang mga modo. Mga walang utang na loob. Akma rin itong hahagupitin ng sinturon ng 2 anak. Mabuti na lamang at naiharang kaagad ni Edang ang sarili. Sige, subok-subukan mo saktan ng mga anak ko, Tasyo. Kundi ay... Ano ha, Edang? Hahabulin mo ko ng itak gaya noon. Pwes para sabihin ko sa iyo, hindi mo na ako kayang takutin ng pagiging Gabriela Silang mo. Umalis nga kayo sa harapan ko't baka hindi ako makapagpigil sa inyo. Ibang-iba ka na talaga, Tasyo. Wala akong panahon sa pagdadrama mo, Edang. Buwisit na buhay to. Makaalis na nga lang. Diyan ka magaling sa pambababae mo. Wala kang pakialam. Manlalaki ka rin kung gusto mo. Napahagulgol na lamang si Edang dahil sa sama ng loob sa asawa. Naaawa rin siya sa 2 anak dahil nasaksihan ng mga ito ang marahas nilang pag-aaway. Nay, bakit nagkaganoon si tatay? Hindi na ba niya tayo mahal? Iba talaga nagagawa ng pera, anak, dahil nakakaya nitong gawing masama ang isang tao. Pero mahal tayo ng tatay niyo, mga anak. Siguro'y nabubulag lamang siya sa pagkasilaw sa kinang ng salapi. Intindihin na lamang natin siya, ha? Tumango naman ang 2 bata sa sinabi ng kanilang ina. Bagaman at mga humihikbi pa rin dahil sa sama ng loob sa kanilang ama. Samantalang si Tasyo naman ay nagmamartyang tinungo ang nakaparada niyang mamahaling sasakyan sa labas. Balak niyang magliwaliw para kahit papaano'y pumayapa ang nagliliyab niyang inis. Paring Tasyo, mabuti na lang naabutan kita. Bakit? Anong sadya mo sa akin, Tonyo? Ay, nakakahiyaman pero... Ano nga yun, Tonyo? Sabihin mo na agad dahil nakita mo nagmamadali ako. Pre, hihingi sana ako ng kaunting pabor. Gipit na gipit kasi ako eh. Nasa ospital ang buong mag-anak ko. Kung maaari sanang makahiram ng... Pera ba? Wala akong mapapahiram sa iyo, Tonyo.
Kahit magkano lang sana pre, babayaran naman kita pag... Sinabi nang wala akong mapapayaram sa'yo. Bingi ka ba? At malimalayan ko ba kung marunong ka ba talaga magbayad? Grabe ka naman Tasyo, parang wala naman tayong pinagsamahang dalawa. Kaunting tulong lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Noon naman palagi rin kitang tinutulungan At nanunumbat ka pa ngayon Tonyo? Kung alam ko lang sana na ganyan ang ugali mo, hindi na lang sana ako nakipagkaibigan sa'yo nun. Dahil sa masasakit na sinabi ni Tasyo ay agarang nagpantikantay nga ni Tonyo sa galit. Mataas na ang ihi mo ngayon Tasyo dahil mapera ka na, pero napakadamot mo naman. Wala kang puso. Tse, daming dada. Alis ka dyan sa daan at baka sagasaan pa kita. Marumihan pa itong tsikot ko. Alis na! Tandaan mo, ang araw na ito Tasyo, sinisigurado kong pagsisisihan mo ito ng mahal. Hoy, huwag mo akong pagbanta-bantaan dyan Tonyo dahil hindi ako natatakot sa iyo. Alis na sabi bago pa kita tuluyan diyang sagasaan. Binusinahan din ni Tasyo si Tonyo ng ubod ng lakas at ngingising-isip pang nakakaloko habang sakay ng magara nitong sasakyan. Nagpupuyos naman sa galit ang dibdib ni Tonyo dahil sa matinding inis at galit. Pagsisisihan mo ito Tasyo, pagsisisihan mo. Ngit-ngit na ngit-ngit talaga ang lalaki sa nagngangalit na mga ngipin dahil sa matinding galit. Dumaan pa ang maraming araw na nagpapakasasa pa rin si Tasyo sa dalang kalayawan ng pera na galing sa sabong. Niwala na rin itong pakialam sa sariling pamilya dahil uuwi lang ito kung gusto nito sa kanilang bahay. Nasanay na naman ng asawa nitong si Edang at ang dalawa nitong anak sa ganoong setup ng kanilang pamilya. Katunayan ay manhid na nga ang babae sa pambababae ni Tasyo. Niwala rin siyang pakialam dahil sobrang tigas ng ulo ng asawa at hindi ito nakikinig. Sarili na lamang ang mahalaga rito at ang limpak-limpak na perang panalo ni Burnok. Hanggang isang araw. Alam mo ba kung ano itong pasalubong ko sa iyo ha Burnok? Tama ka, karne ito ng tao. Pero huwag ka mag-alala dahil hindi naman ako pumaslang ng tao. Hindi pa naman ako kriminal. Binili ko ang bangkay na ito sa punerarya sa bayan. Naisip ko kasi napakainin ka ng karne ng tao para higit ka pang maging mabagsik. Nasisiraan ka na ba ng bait Tasyo? Tinangkaring awatin ni Edang si Tasyo pero tinabig lang siya ng malakas ng asawa. Adik ka na talaga sa sabong at pera. Itigil mo na yan, ano ba? Mangilabot ka naman. Manahimik kang ang babae ka. Nakukulili na itong tenga ko sa kaingayan mo. Wala kang pakialam sa gusto kong pakain kay Burnok. Dahil manok ko ito. Akin ito, naiintindihan mo ba? Sige na Burnok, ganyan nga. Ganyan nga. Sige, kain lang ng kain. Magpakabusog ka dahil bukas na ang pinakamalaki mong laban. Hindi naman makapaniwala si Edang sa kasalukuyang pinaggagawa ng asawa. Hindi rin niya sukat akalain na magagawang pakainin ni Tasyo ng hilaw na karne ng tao itong si Burnok dahil lamang sa inaasam nitong panalo sa sabong. Nababaliw ka na talaga Tasyo. Nababaliw ka na talaga. Manahimik ka nga dyan Edang. Itiko mo yung bibig mo. Huwag na huwag mo ring mabanggit-banggit sa ibang tungkol dito. Maliwanag ba? Kundi ay sasamain ka talaga sa akin. Sabay alis na ng lalaki. Naiwan namang humihikbi ang babae. Hindi na rin niya alam ang gagawin para matigil na ang masamang ginagawa ni Tasyo. Habang patagal ng patagal ay pasama rin ito ng pasama. Pero ika nga, lahat ng kasamaan ay may katapusan. Kinagabihan ay dumating ang pinakamatinding dagok sa buhay ni Tasyo dahil isang anino ang patalilis na pumasok ng kanilang tahanan. Maingat ang bawat kilos ng anino at kapansin-pansin ang hawak nitong patalim sa kamay. Sakto namang pauwi na noon ang kanilang mansyon si Tasyo galing sa matagal na pag-aaliw. At halos magulantang at mawalan ito ng malay nang mabungaran ng kalunos-lunos na malagim na tagpo. Nakahandusay sa sahigang asawa niya at dalawang anak na naliligo sa sariling dugo. Ganoon na rin ang isang lalaki na kasalukuyang nilalapan ng isang napakalaki at napakaitim na dambuhalang nilalang. Napakabangis ng itsura at nakakapangilabot. Parang isang napakalaking buwitre na may matatalas na kuko at nagbabagang mga mata. Halimaw! Mahabagin langit! Anong ginawa mo sa pamilya ko?
Nabaling naman kay Tasyo ang atensyon ng halimaw at tangkang lalapit na sa kanya habang tanga ng matatalim nitong mga kuko ang katawan ng lalaki na nakilala niyang kaibigan niyang si Tonyo. Sus Mariosep, huwag kang lalapit. Anong ginawa mo sa pamilya kung halimaw ka? Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Pero malakas lamang na umatungal ang halimaw na nagdulot ng matinding takot at panggagatal kay Tasyo. Sa kanyang harapan ay walang awa rin itong pinaglalaslas ng matitilos at matatalas nitong mga kukuwang katawan ni Tonyo. Para na talagang binabangungot ng gising si Tasyo ng sandaling yon. Nanginginig ang lahat ng kanyang laman dahil sa pinagsamang galit at takot, pero masigit nang nararamdaman niyang paghihinagpis dahil sa nakitang sinapit ng kanyang mag-anak sa kuko ng halimaw na yon. Nagkatitigan din sila sa mata ng halimaw at natanto niyang pamilyar sa kanyang matalim nitong titig. Bornok, ikaw ba yan? Anong nangyari sa iyo? Bakit mo nagawang paslangin ng pamilya ko? Pero isang mahaba at nakakapangilabot na pag-atungal lamang ang isinagot ni Bornok. Parang magkahalong huni ng mabagsik na ibon at atungal ng galit na leon. Pagkatapos ay itinipapa nito ang malapad na baguis na waring handa siyang dagitin. Mabuti na lamang at may nakita siyang patalim sa lapag, kaya agad niyang itinarak yun ng paulit-ulit sa nilalang. Muli ay humuni ng malakas ang halimaw pagkatapos ay tinapunan siya ng makahulugang tingin. Nagtatakbo rin yun ng mabilis palabas ng bahay. Sinundan naman ni Tasyo ang halimaw hanggang sa makarating sila sa bundok kung saan dating nakatirik ang kanyang dampa. Magbabayad kang halimaw ka! Magbabayad ka! Sobrang galit ang nararamdaman ni Tasyo ng sandaling yon. Alam din niyang napuruhan niya ng gusto ang halimaw kaya hindi magawang kahit papaano'y makalipad. Maya-maya pa isang malakas na sipol ang narinig niya at nakita niyang muli ang batang si Isko makaraan ng maraming taon. Tinatawag nito papalapit ang dambuhalang nilalang. Pagkatapos ay sabay na naglaho ang dalawa na makarating sa malaking puno. Inilang ikot ni Tasyo ang malaking puno na yon pero wala na. Wala na talaga ang bata at ang halimaw. Napalupasay na lamang sa lupa si Tasyo sa matinding pagod at pagdadalamhati. Gustong-gusto niyang paslangin ang halimaw ngunit paano, gayong naglaho na ito na parang bula. Magpakita kayong mga animal kayo. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa pamilya ko. Magbabayad kayo. Hiyaw na lamang ni Tasyo sa matinding galit at kalungkutan. Nakisabay pang panahon dahil lumurok din ang malakas na ulan. At nagsasalimbayan ng kulog at kidlat sa papawirin. Talaga nakikiramay ang panahon sa matinding pagdadalamhati ni Tasyo. Samantala mula sa kabilang dimensyon ay malungkot na napapailing na lamang ang isang matanda. Mahaba ang ubaning buhok at balbas habang kalong-kalong at hinihimas-himas ang isang sugatang puting manok. Tapos na ang misyon mo kay Tasyo, alaga ko. Pasasaan ba't malilinawan rin siya sa lahat? Halikan at gagamutin natin ang lahat ng iyong sugat. Sambit ng tandang Isko. Matagal namang tumilaok ang manok. Tilaok na waring may kahalong kalungkutan. Samantala si Tasyo naman isimula nang mangyari ang malagim na pangyayaring yon ay naging patapon na ang buhay. Bawat araw na lumilipas ay nilulunod niya ang sarili sa pag-inom ng alak dahil para sa kanya ay yun lamang ang paraan para kahit papaano'y malimutan niya ang pangit na naganap. Ninais rin niyang manatili sa bundok at muling gumawa ng dampa dahil umaasa siyang muling magkukuro sa landas niya ng halimaw na yon at ang bata pang si Isko. Para makapaghiganti, hindi siya maiinip maghintay kahit gaano pa yun katagal. Makamtan lamang ang inaasam niyang katarungan. Hanggang sa lumipas na nga ang maraming taon na bigo at bigo lamang siyang makita ni anino man lamang ng dalawang salarin. Napabayaan na rin niya ang sarili at humaba na ng humaba ang buhok at balbas. Nanlilimahid na rin ang kasuotan niya at butas-butas na sa kalumaan. Kumain dili rin siya sa bundok na yon. Pag umahapdi lamang ang kanyang sikmura ay doon lamang niya naaalalang kumain. Wala na siyang pakialam pa kung ano ang mangyayari sa kanya. Hindi na yun mahalaga pa dahil hindi na niya iniisip ang kanyang sarili. Ang mas mahalaga lamang ay ang inaasam niyang paghihiganti. Pero sa kabila ng lahat ay hindi pa rin niya maiuwasang sisihin ang sarili sa naging kapabayaan at pagiging irresponsable sa kanyang pamilya noon. Tama nga pala ang kasabihan na nasa huli talaga ang pagsisisi
Kung kailan nawala ang kanyang pamilya ay doon lamang din niya napagtanto ang kahalagahan ng mga ito sa kanyang buhay. Kung hindi sana nagpakasasa sa hatid na kaginawahan ng pera ay hindi sana mangyayari ang lahat ng yon. Oot matindi ang galit niya sa halimaw na pumaslang sa kanyang pamilya pero higit ang galit niya sa kanyang sarili. Kaya gagawin niya ang lahat may paghiganti lamang ang pagkamatay ng mga ito. Patawarin mo ako, asawa ko, mga anak ko. Hindi ko sinasadya. Kung may babalik ko lamang sana ang lahat. At paulit-ulit na nga siyang nakakatulog sa ganoong nakahahagas na pagsisisi. Hanggang isang gabing maliwanag ang buwan ay nalimpungatan si Tasyo na parang may pares ng mga matang nakamasid sa naihimbing niyang pagtulog. Amoy na amoy rin niya ang mabangong halimuyak ng bulaklak na hindi niya matukoy kung ano. Tanda niyang ganong-ganon din ang naamoy niya noong unang makadaupang palad ng misteryosong batang may-ari ng manok. Pupungas-pungas niyang iminulat ang mata. Sa nanlalabo pang paningin ay naaninaw niya ang batang si Isko na matagal niyang inaasam-asam na magpakita. Nakatayo ang bata sa pintuan ng dampa at walang ekspresyon ng mukha habang nakatingin ito sa kanya pagkatapos ay tumakbo ng matulin palabas. Hoy, sandali lang Isko. Bumalik ka ditong kutong lupa ka. Malaki ang atraso sa akin ng alaga mo. Dali-dali rin siyang bumangon mula sa pagkakahiga sa papag at sinundan ng batang paslit sa labas. Pero hindi niya malimutang dalhin ng matalim na kutsilyo na palagi nasa kanyang tabi. Kutsilyong nahagilap ng kamay niya at ipinangsaksak sa halimaw ng panahong maganap ang malagim na trahedya sa kanyang pamilya at kaibigan. Mabuti na lamang talaga't maganda ang sikat ng buwan ng gabing yon dahil maliwanag niyang nakikita ang kapaligiran. Patuloy niyang sinundan ng bata hanggang sa muli na naman yung huminto sa kapares na puno na dati ring dinaraanan ng mga ito noon. Matagal yung nakatigil doon na waring hinihintay talaga siya. Pagkatapos ay hinalkan nito ang katawan ng puno at sa kanyang pagtatakay may kumawalang liwanag mula roon. Nakakasilaw at tunay na masakit sa mata. Pagkatapos ay pumasok sa liwanag ang bata at tuluyan itong nawala. Kaya nagmadali ring si Tasyo na puntahan ang nagliliwanag na katawan ng puno at gaya ng bata ay pumasok din siya doon. Huli na rin ang malaman niya na may huwagang portal pala ang punong yon patungo sa kabilang dimensyon. Namalaya na lamang din niya na nasa isang napakagandang lugar na siya. Kakaiba ang liwanag sa paligid bagaman at wala siyang natatanaw na araw. At sa dako pa roon ay kanyang abot tanaw na nakikita niya ang isang magara at magandang syudad. Natanto rin niya na ang magandang lugar na tinatapakan niya ngayon ay parang nasa labas na ng nagliliwanag na lungsod na yon. Isang lugar na sagana sa mga halaman at mga hayop. Kakaiba ang tingkad ng mga berdeng dahon at makukulay ang mga bulaklak. Animoy napadpad siya sa isang paraiso. Nang igala pa ni Tasyo ang paningin at pag-aralan ng kinaroroonan niya, ay doon niya lamang natanto na kakaiba pala ang mga hayop na nabubuhay sa lugar na yon. Mga kakaibang espesye ng mga hayop ang naroon na doon lamang niya nakita sa kanyang buong buhay. Maligayang pagdating sa Biringan, Tasyo. Nagulantang na lamang si Tasyo sa malalim ngunit malambing na boses na bumati sa kanya at ng kanyang lingunin ay nagmula ang boses sa isang matandang lalaki na bagaman at puti na ang mahaba nitong buhok at balbas ay mababanaag pa rin ang kaamuhan ng mga mata. Sino ka? Bakit mo ako dinala rito? Mabait na ngiti ang itinugon sa kanya ng matanda bago sumagot. Dahil espesyal ka, Tasyo. Huwag mo nga akong gamitan ng matatamis na mga salita, matanda ka. Sino ka ba? Hindi mo ba ako nakikilala, Tasyo? Magtatanong ba ako kung kilala kita? Sino ka nga sabi, tanda? Di ba't sinabi ko na sa iyo noon na may dalang swerte ang alaga ko? Pero wag na wag kang aabuso dahil ang swerte mong tinatamasa ay maaaring magdulot rin ng lagim sa buhay mo. Kung ganun, ikaw si... Tumango naman ang matanda sa iniisip ng lalaki. Ako nga, Tasyo. Imposible. Paanong? Sa isang iglap ang matandang nasa harapan ni Tasyo ay naging isang bata. Walang iba kundi ang batang si Isko. Ang tunay na nagmamay-ari ng manok na pumaslang sa kanyang pamilya. Ikaw nga.
Sa isang iglap muli, sa napakabilis na sandali ay bumalik muli ang bata sa kanyuan ng isang matanda. "Tawagin mo akong Tandang Isko. Ako ang itinilagang tanod at pastol ng reyna ng Biringan sa mga kakaiba at natatanging hayop dito sa aming dimensyon, at kasama na roon si Burnok." Panandalian namang natulala si Tasyo sa nasaksihang hiwaga. Natauhan lamang siya na makarinig ng sunod-sunod na pagputak ng mga manok buwat sa malayo. Nakita rin niya sa sulok ng kanyang mga mata na pasugod na tumatakbo papalapit sa kanyang isang manok na animoy tuwang-tuwa dahil sa sunod-sunod na ginawang pagputak. Walang iba kundi ang manok na matagal na niyang ninais makita para bigyan ng huling sistensya. Ito si Burnok. Bagaman at bumalik ng muli sa dati ang puting-puting balahibo nito at niwala ng anumang bahid ng balahibong itim, di tulad sa nakakatakot na itsura ng halimaw na walang awang pumaslang sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak noon. Uminit kagad ang pakiramdam ni Tasyo nang muling masilayan ng manok. Agad ring umalsa ang matinding galit na namamahay sa kanyang dibdib. Kaya pagkalapit ng manok sa kanya ay agad niya yun dinakma at hinawakan sa leeg. Tinutukan niya rin ito ng dala niyang kutsilyo para kitilan ng leeg. "Ito nang katapusan mong halimaw ka. Kay tagal kong hinintay ang sandaling ito. Sa wakas, dumating na ang araw ng aking paghihiganti." Nagpapasag naman ng manok at pilit na kumakawala. Nababanaag din ni Tasyo na mayroon yatang luha ang mga mata ng hayop na dati ay kay talim makatingin, ngunit ngayon ay dinaig pa yata ang manok ni San Pedro sa amo ng nangungusap ng mga mata. "Hindi mo ba alam ang lahat ng hayop ay may damdamin din, Tasyo? Hindi mo alam ang ginagawa mo, lalaki?" "Isa lang ang alam ko, tanda. Ang manok na ito ang kumitil ng buong pamilya ko at ng aking kaibigan. Sa palagay mo ba'y may natitira pa akong awa para sa hayop na ito? Kaya dapat lamang sa halimaw na ito na mamatay din." At lalo pang idiniin ni Tasyo ang pagkakahawak sa leeg ni Burnok. Sisinghap-singhap naman ang kawawang hayop. "Ganyan ba kaamo ang itsura ng halimaw, ha, Tasyo? Sa pagkakaalam ko ay ikaw ang dahilan kung bakit siya naging mukhang halimaw noon. Bakit hindi mo muna suriin ang mga nagdaang pangyayari sa buhay mo, Tasyo? Kung sino nga ba ang tunay na salarin sa pagkamatay ng pamilya mo? Hanggang ngayon pala'y nabubuhay ka pa rin sa maling pagbibintang." "Ano bang ibig mong sabihin, tanda? Papaslang ka ba talaga ng inosenteng hayop dahil lamang sa mali mong akala?" Dagli namang natigilan si Tasyo sa sinabi ng matanda. Singbilis naman ang hangin na napalapit si Tasyo sa matandang si Isko na animoy pinitik ang sentido ng lalaki. Kasabay na ang pagbabalik ng balintataw ni Tasyo sa lahat ng naganap noon na para lamang siyang nanonood sa isang malaking telebisyon. Lalo na ang gabing pinaslang ang kanyang pamilya. Malinaw rin na nakita sa kanyang balintataw na hindi pala si Burnok ang totoong salarin sa pagkamatay ng asawa niya at ng mga anak noon. Kaya napalupasay na lamang si Tasyo sa lupa at malakas na humahagulgol. Dagli rin niyang nabitawan ng hawak na sandata. Pagkatapos ay buong higpit niyang niyakap si Burnok na kani-kanina lamang halos mapugto ng hininga sa higpit ng kanyang pagkakasakal. Dahil mali pala talaga siya. Maling-mali. Bakit hinayaan niyang mabulag siya ng galit at paghihiganti sa matagal na panahon sa isa palang mabait na nilalang? "Patawarin mo ko, Burnok. Patawarin mo ko. Hindi ko alam. Hindi ko sinasadya." Namalaya na lamang ni Tasyo na nasa tabi na lamang niya si Tandang Isko at tinatapik-tapik ang kanyang balikat. Lalo lamang tuloy tumulo ang luha ni Tasyo sa labis na konsensya. Si Burnok naman ay dinipa ang dalawang malapad na bagwis at animoy binigyan ng yakap ang umiiyak na si Tasyo. "Matagal ka nang napatawad ni Burnok, Tasyo. Sa tagal niyong magkasamang dalawa sa mundo ng mga tao, ay matalik na kaibigan na ang turing niya sa iyo. Kaya labis siyang nasaktan at nalungkot sa hindi magandang paghihiwalay niyo noon. Ngayon ay malinaw na sa iyo ang lahat, Tasyo, na ang kaibigan mong si Tonyo ang tunay na salarin." Napahikbing muli si Tasyo sa katotohanan iyon. Ngayon ay malinaw na rin at maling-mali ang tagpong nadatnan niya ng gabing yon. Dahil inakala niyang si Burnok ang pumaslang sa kanyang pamilya. Iyon naman pala ay naunang pinaslang ang mga ito ng kanyang kaibigan. Gamit ang patalim na kanya pa rin ngayong daladala
Nasanay gagamitin na rin niyang pangkitil sa buhay ng manok. Ipinagiganti lamang pala ni Bornok ang kanyang pamilya sa totoong salarin ng gabing nadatnan niya ito na nilalapa nito si Tonyo. Bakit hindi agad niya napagtagni-tagni ang lahat noon? Hindi rin niya naisip na ano ang ginagawa ng kaibigan niyang si Tonyo sa kanilang tahanan ng gabing yon. Kaya dala ng silakbo ng damdamin ay si Bornok agad ang napagbintangan niyang pumaslang sa kanyang mag-anak. Dahil sino ba naman ang hindi masisindak at matatakot sa mukha ni Bornok ng gabing yon? Pero batid rin ni Tasyo na sarili niya ang dapat nasisihin sa lahat ng pangyayaring yon. Hindi sana mangyayari ang malagim na trahedya sa kanyang pamilya kundi dahil sa kanyang masamang ginawa at sinabi noon sa kumparing si Tonyo na hindi niya alam na nagkikimkim na pala ng matinding galit at sama ng loob sa kanya at nadami lamang ang buo niyang pamilya sa paghihiganti at galit nito. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Ako at wala nang iba pang may kasalanan ng lahat ng ito. Ako ang punot dulo ng lahat ng ito. Ako ang pumaslang sa asawa ko at mga anak dahil nagpakasilaw ako sa salapi. Kung hindi lang sana ako naging maramot at naging gahaman, buhay pa sana ang pamilya ko ngayon. Hindi rin sana mapapaslang ng kaibigan ko. Napakasama ako. Napakasama akong tao. Pinayapa naman si Tasyo ng matandang pastol at pinakalma. Marahil ay talagang ipinahintulot lamang ng tadhana na mangyari sa iyo ang lahat ng iyan, Tasyo, para bigyan ka ng malaking aral sa buhay. Kung may babalik ko lang sana ang nakaraan, Tandang Isko, ay magpapakatino na talaga ako. Kaso huli ng lahat, wala nang pamilya ko. At sino naman ang may sabi sa iyo, lalaki, na huli na ang lahat? Malaki rin ang ginawang pagkakangiti ng matandang pastol habang titig na titig sa mata ni Tasyo na parang binabasa ang kaloob-looban niya. Ano ho bang ibig niyo sabihin, Tandang Isko? Bueno, nakita ko naman sa mga mata mo na totoong nagsisisi ka na talaga. Siya, sige, bumangon ka na riyan at ayusin ang sarili dahil hinihintay ka na ng pamilya mo. Ho? Nagbibiro ho ba kayo, Tandang Isko? Alam naman nating matagal nang patay ang aking pamilya, hindi ba? Mukha ba ako nagbibiro, ha, Tasyo? Bueno, hindi ko pala nabanggit sa iyo na ang mga espesyal na engkantong kagaya ko ay may kakayahang ibalik ang kaparehong panahon sa kapareho ring oras noon. Mabalad ka, Tasyo, dahil isa ka sa binigyan ni Bathala ng isa pang pagkakataon. Nalaki naman ang mga mata ni Tasyo sa sinabi ng matanda at agad na nanggilid ang mga luha. Maigpit rin siyang napayakap sa matanda at umatungal ng malakas na iyak. Salamat ho. Maraming salamat. Hep hep. Bawal nang umiyak, pwede. Kalalaki mong tao'y iyakin ka palang lalaki ka. Kasagwa mo naman pala. Napakasayo ko po talaga, Tandang Isko. Pangako, hindi ko nasasayakin ang pagkakataong ibinigay niyo sa akin. Alam ko, Tasyo, at nararamdaman ko. Siya, lumarga ka na. Dahil alam kong sabik na sabik ka nang makitang muli ang iyong pamilya. Kailangan makauwi ka na rin agad sa mundo ng mga tao dahil ibang takbo ng oras namin dito sa Biringan. Habang tumatagal ka rito ay nasasayang lamang ang oras mo. Sundan mo lang ang liwanag na yon at paniguradong makakauwi ka na sa inyo. Tinuro na nga kay Tasyo ng matanda ang nagliliwanag na katawan ng isang malaking puno. Ang mahiwagang portal pabalik sa mundo ng mga tao. Pero bago tuluyang umakbang papalayo ay umukod muna siya sa tabi ng matanda. Paano, Bornok? Salamat sa isang tapat na pagkakaibigan. Hinding-hindi kita makakalimutan. Magkahiwalay man tayo ng dimisyon ay nakauukit ka rito sa puso ko. Paano? Pasyalan mo ko minsan sa mundo ng mga tao, ha? Hihintayin kita. Tumilawak naman ang manok at muling ibinuka ang bagwis na animoy yumakap muli kay Tasyo. Paalam, kaibigan, at maraming salamat muli. Hanggang sa muli nating pagkikita. Kumakaway pa si Tasyo hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng liwanag patungo sa malaking puno. Sa loob ng dampa sa bundok, doon tuluyang nagising ang diwa ni Tasyo. Tila galing lamang ang lalaki sa isang napakalalim na panaginip. Tinapik-tapik rin niya ang sariling mukha at agad na tumingin sa nag-iisang kalendaryong nakasabit sa dingding. Totoo nga,
Bumalik nga siya sa dating oras at petsa kung kailan nagtatampo siya sa asawang si Edang dahil kinatay nitong lahat ng kanyang sasabungin. Nagmamadali rin siyang bumangon ng papagat-agad na nagtatakbo pababa ng bundok pauwi ng kanilang tahanan. Halos matala-talapid din siya sa mga ugat at sanga ng puno pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga, sa lalong madaling panahon ay makarating agad siya sa kanyang pamilya. Grabe rin ang tibok ng puso niya ng mga sandaling yon. Paano pala kung isa lamang bangungot ang lahat at ang katotohanan pala'y hindi totoo ang naging pag-uusap nila ni Tandang Isko sa malaparaisong dimensyon ng mga ito? Ano na lamang kaya ang gagawin niya? Baka tuluyan na siyang masiraan ng bait. Kaya ganoon na lamang ang kaba niya. Nabawasan lamang yun ng matano niya ang bubong ng kanilang kubo. Wala nang magarang mansyon na ipinatayo niya doon. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Tasyo at napangiti. Masayang ngiti na may halong pagkasabik. Sa mabilis na sandali ay narating niya ang payak nilang tahanan. Ngunit gaya ng dati ay nagliliparang mga kasirola at kaldero ang sumalubong sa kanya. Umuwi ka pang damuho ka. Doon ka na lang sana sa bundok tumira. Pero lahat ng yun ay hindi alintana ni Tasyo. Sa halip ay pasugod niyang niyakap ang tigre niyang asawa. Ay, ano bang nangyayari sa iyong lalaki ka at basta-basta ka na lamang nang yayakap? Wala asawa ko. Hayaan mo lamang ako yakapin kita. Ang saya-saya ko lang. At ano kayang magandang hangin ang nalanghap mo sa bundok, Tasyo, at biglaan kayatang naging malambing? Hindi naman napigilan ni Tasyo ang sarili at tuluyan ng kumawala ang luha. Ngunit ang luhang yun ay labis na ligaya. Hindi niya talaga yun makontrol at kusang pumatak kahit anong pigil niya rito. Lalo na nang makita niyang nagtatakang mukha ng dalawa niyang anak na si Natoy at Ayel. Sabik din niyang kinabig ang mga ito at mahigpit na niyakap. Aray po tay, hindi ho kami makahinga. Pasensya ng mga anak, nasabik lang sa inyo ng gusto si tatay. Aba, tamo nga naman at may maganda palang naidulot ang pagkatay ko sa mga sasabungin mo. Tasyo, dahil mukhang nag-ibang ihip ng hangin, tumino ka yata. Kung alam ko lang sana'y noon ko pa kinatay yung mga manok mo na yan. Kakamot-kamot naman sa ulo si Tasyo dahil sa sinabi ng asawa. Simula ngayon ay magbabago na talaga ako, asawa ko. Promise hindi na talaga ako magsasabong. Abat mahirap nang mamis ang bunganga ng tigre kong asawa. Anong sabi mo, Tasyo? Kwan, ang sabi ko mahal na mahal kita, asawa ko. Kahit na armalite yung bibig mo. Kayo ang buhay ko ng mga anak natin. Mabuti na lang talaga't hindi kayo tuluyang kinuha sa akin. Kanina pa talaga ako naguguluhan sa iyo, Tasyo, kung ano-ano yung sinasabi mo. Pero salamat naman at natauhan ka na rin. Simula ngayon ay sinusumpa ko na sa iyo, asawa ko, at sa harapan ng mga bata na magtitino na talaga ako. Napakalaking aral ang natutunan ko para ulitin pa ang mga maling nagawa ko noon. Patawarin niyo rin ako kung nagawa ko kayong saktan noon dahil lamang sa pera. Nagdidelirio ka ba, Tasyo? O baka naman mataas lang ang lagnat mo? Ikaw ba talaga yan? Diyos ko po, hindi kaya naiengkanto ka na, asawa ko. Hindi mahal, ayos na ayos ako basta itatak mo sa bato ang lahat ng sinabi ko. Dahil totoo ang lahat ng yon. Talaga lang ha? O bakit may pagdududa ka yata sa lahat ng sinasabi ko, mahal? Hindi ka ba naniniwala? Naniniwala naman, kaya lamang may matandang nanggaling dito kanina bago ka dumating. Mahaba ang ubaning buhok at balbas pero mayroong maamong aura ng pagmumuka at nangungusap na mga mata. Ha? Totoo ba yung sinasabi mo? Nalaki ang mga mata ni Tasyo dahil batay sa ilustrasyon ng asawa ay si Tandang Isko ang tinutukoy nito. Oo nga sabi. At oo nga pala, may ipinabibigay siyang regalo sa iyo. Saglit na umalis ang babae at kinuha sa loob ang isang lumang bayong. Sisiw? Isang sisiw ngayon. Sisiw na puting-puti ang mga balahibo. Sisiw na kamukhang-kamukha ng kanyang kaibigan. Simbolo raw yan ng lahat ng nakaraan mo at ng mga pangako mo. Ewan nga sa matandang yun napaka-weirdo. Napangiti naman ng maganda si Tasyo at dinala ang sisiw sa tapat ng kanyang dibdib. Burnok ang papangalan natin sa kanya, asawa ko. Burnok? Abay kay gandang pangalan. Oo, asawa ko.
At aalagaan natin siya ng gusto, hindi para isabong balang araw, kundi para maging kabahagi ng ating pamilya. Salamat Tandang Isko, aalagaan ko si Bornok at mamahalin higit pa sa inaasahan mo. Madamdaming bulong ni Tasyo sa hangin. Samantala, lingid sa kaalaman ng buong pamilya ni Tasyo ay may mga pares ng matang kanina pang nanonood sa masaya nilang tagpo. Habang marahan din itong hinihimas ang balahibo ng alaga nitong manok, maliwalas din itong nakangiti dahil isang kaluluwa na naman ang napabago nito ng landas. Paano Bornok? Tapos na talaga ang misyon natin dito kay Tasyo dahil 100% na ang kanyang pagbabago. Tumilawak naman ang manok at ipinagaspas ang kanyang baguwis. Bueno, panahon na siguro para humanap na muli tayo ng bagong pasaway na kaluluwa na mapagbabago natin ng puso at ugali. Handa ka na ba? Sino naman kaya ang susunod nating target, Bornok? Hanggang sa tuluyan na nga maglaho ang matanda at ang manok sa lugar na yon na tila ba sumama sa malamig na simoy ng hangin. Ang tanging naiwan lamang ay ang mabangong halimuyak ng bulaklak sa hangin. Tunay ngang pera ang sagot sa kahirapan, ngunit madalas na pera din ang nagiging ugat ng lahat ng kasalanan. Madalas na ito rin ang sanhin ng lahat ng kasamaan sa sanlibutan. Ngunit huwag tayong papabulag sa liwanag na dala ng salapi. Sa halip, ay mas maganda itong gamiting instrumento sa mga makabuluhang mga bagay. Dahil kahit kaano ka pa kayaman, hindi mo naman madadala ang lahat ng material na bagay sa kabilang buhay. Mas mabuti pang gamitin mo ito sa pagtulong sa mga nangangailangan ng sa gayon ay makapag-impok ka ng kabutihan para maging baon mo sa pagharap sa kataas-taasan. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat.